Ano, ang tagal-tagal naman, ang bagal-bagal nyo, ganyan. Kailan ka ba kayo bubuo? Pangalanan mo ate. Lord, bakit? Pangit ba ako? Papalit-palit ba ako? Parang everyone knows you for that. Binigyan ka nila ng identity or ng label na, si Grace, yung hindi magkaanak. Hala, parang eto na ba yung identity ko, Lord? Na, hindi magka-anak, ganyan. May mga time kami na iyak ako sa asawa ko, sabihin ko sa kanya, mahal, sorry talaga. Is it me, Lord? May mali ba sa akin? Ganun. Meron ba akong maling ginagawa? Favorite mo ba sila? Hindi ko alam pero ako, to be perfectly honest, ako ba yung list sa pila? Joke time ba to, Lord? Totoo, babe. Hindi mo alam kung tatawa ka, iiyak ka, sisisino pa yung sarili mo, aawahin mo ba yung asawa mo? Hindi mo talaga alam. Akala ko kasi okay na ako. Ng mga panahon nila, akala ko parang ganon. Pero sabi niya, be honest. Ganon. You can be honest. We're family here, sabi niya. Ngayon, dumating ako dun sa harapan. Sabi ko, okay, Lord. Sabi ko, alam ko, binigay ko na sa'yo to. Pero Lord, can you give me hope again? Ganon. Can you give me strength again? Kahit isang timbalang. Para kaya ko ulit humakbang. Sabi, para kaya ko ulit na mag-wait. Ganyan. And very clearly, I heard that word. Sabi ni Lord sa akin, hang on. Kasi pag babae, lagi tama yun, di ba? Sabi nila, isa daw sa pinakamahirap gawin yung maghintay. So ngayon guys, ay makakarinig tayo ng kwento mula sa isang tao na nanalangin, nanampalataya sa Diyos at naghintay. So let's all welcome our special guest, Ate Grace Garcia. Hi, Sham. Ayan, so we are so excited, ate, na marinig yung story mo about waiting. Naging greatest prayer naming mag-asawa, which ay magkaroon ng anak. No, yung unang anak namin. Nagpakasal kami noon, hindi pa naman namin plan na magkaroon ng baby agad. Parang gusto ko pang mag-masteral noon. Gusto ko tapusin muna siya, pero yun, dumating kami sa time na, alam mo yun, parang may project kasi kayo, you're working together para sa isang bagay. Na-excite kami doon at syempre, naging prayer talaga. Alam mo yung totoo, yung unang-una yung asawa ko talaga. Siya talaga yung mag-baby na tayo, ganyan, nag-uusap na kami, nag-bring up nung topic na yon. At ako rin naman, yun, gusto ko rin nung narinig ko yun sa kanya, nag-start na talaga kaming mag-pray noon. Pero yun, gaya na intro mo, we waited for almost 6 years. Yun, we did everything that we can, with the strength that we have, the resources that we have, lahat-lahat ng pwede naming ma-exhaust. Nag-end kami na sumuko. At dun sa point na nagsumuko kami, dun naman ibinigay na ni Lord yung answered prayer namin. So 6 years, hindi biro yun, ate. Parang lang, pag pinakinggan mo lang siya, wow. Ang daling sabihin, no? Oo. 6 years, pero Yung proseso, yung haba ng paghihintay, hindi naging madali. Did it ever come to a point na naisip mo, give up ko na lang yung faith ko sa Diyos? Because you've been waiting for so long. To be honest, hindi ako dumating sa point na i-give up ko yung faith ko. Na as in, dahil hindi ko nare-receive yung answer, parang parang ayoko nang maniwala kay Lord. Ayoko nang maniwala na kaya ni Lord. Hindi ako dumating sa ganon. Pero, it was so hard na parang pakiramdam ko, lahat ng extreme emotions naranasan ko, ganon. Nung point na yon. Siguro hindi siya giving up ng faith. More on, kahit Christian ako, nagpe-pray ako, I read my Bible, love ko si Lord, nagsaserve ako. In fact, tinuturo ko yung Bible, di ba? That God answers prayers sa mga bata for years, ganyan. So, hindi naman ako dumating doon sa point na mag-give up ng faith, pero yung word ay, medyo nakakabaliw. Yung super hirap niya, alam ko na share ko na yon sa mga kaibigan ko dati na dumating ako sa point na, alam mo, hindi ko na alam ano ba yung mararamdaman ko talaga sa mga sitwasyon, ano pa ba yung ipapanalangin ko, ano bang klaseng prayer
Mga ganon. So, may mga time noon na, so nagsimula kasi siya, may PCOS kasi ako noon. So, nag-work din ako noon sa public school. Ewan ko kung it's just my personality, pero sobrang stressful siya for me. So, yung hormones ko, talaga ang gulo-gulo niya. Hindi sila magkasundo. Ang dami-dami kong iniinom na gamot. Nakakatawa nga kasi pagkakain kami co-teachers, ganyan. Tapos sasabihin nila, ang dami na, hindi pa tapos. Ganyan. Kasi maya-maya may pinapop ka na pill, ganyan. So, ininom ko iba't ibang mga gamot. Nag-consult ako sa iba't ibang mga doktor noon. At nag-e-end na lipat ka sa kabila kasi ay si Doc wala siyang parang wala siyang confidence na mangyayari to. Next naman, ganito, hanap ka ng born again na doktor. Pero ginawa rin namin yung lahat, pero wala pa rin. Naglipat ulit sa panibago. Alam mo yun, maririnig mo pa yung napakasakit na mga salita na, alam mo, wala talaga. Last na natin to yung sinusukuan ka na ng tao. Sinusukuan ka na ng tao na, alam mo, ginawa natin lahat, last na to pag hindi pa to umepekto, parang ganon. So, siguro nakakadagdag yung may pressure sa paligid, di ba? Yung mga tao sa paligid na, ang tagal-tagal naman, ang bagal-bagal nyo, ganyan. Kailan ka ba kayo bubuo? Pangalanan mo ata. Di ba? Mga ganon. Marami, tas alam mo yung experience naming mag-asawa na irregular kasi ako noon. So, may mga time na 1 month, medyo rare yon. Minsan, 2 months, 3 months, wala ka. So, parang pagka meron ka, sad ako noon, ganon. Pagka wala ka, parang sobrang hopeful mo. Ang taas-taas ng hope mo talaga na uy, wala ako, baka delayed na to, baka ito na yon. Tapos may mga mararamdaman ka na konting tusok sa puso. Sabihin mo, mahal, may nararamdaman ako na ganito. Maiintindihan ako ng mga trying talaga na maging preggy. Konting tusok, konting nahihilo ko, o kaya very sickly yung pakiramdam ko. Alam mo, imbis na malulungkot ka or magrereklamo ka, ang weird talaga kasi sasaya ka. Kasi, ay, baka buntis na ako, baka ito na yon. Pero yung nakakalungkot doon, yung every single month, ganyan, or every time, or may nakahanda na nga, lalo na pag delayed na kayo, tapos nag-usap kayo mag-asawa, mahal, delayed ako, bili tayong PT, ganyan. Tapos pagka nag-PT na, sobrang hirap kasi, ang tawag dito, every time, syempre, delayed, so, this is it. Ganyan. Pero wala talaga. Sa loob ka ng CR, mag-isa ka, babae, diba? Tapos, Lord, 2 minutes ba? Ano sabi sa instruction? Sirato. Napakaraming mga talaga. Every single time. Hanggang sa napagod na siguro ako na dumating ako sa point na nahihiya na akong magsabi sa asawa ko na delayed ako. Minsan sinasabi ko na lang sa kanya, iniiba ko na lang yung topic. Parang napagod ka na lang na negative parate, wala parate, ganon. Sobrang sakit. Inipigilan ko Ganyan. Tapos merong mga pagkakataon na, alam mo yung ginagawa mo yung lahat, nagbabakasyon ka, nagre-leave ka. Parang, siguro yung din doon, mabigat doon. Parang everyone knows you for that. Binigyan ka nila ng identity or ng label na, si Grace, yung hindi magkaanak. Hala, parang, eto na ba yung identity ko, Lord? Na, hindi magka-anak, ganyan. May mga time kami na iyak ako sa asawa ko, sabihin ko sa kanya, mahal, sorry talaga, ganyan. Ay, basta makikita niya ako umiiyak. Ganyan, gabi, ganyan. Or habang natutulog siya, tapos magigising siya, umiiyak ako. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Ganon. Tapos sasabihin ko, mahal, sorry, parang ginagawa ko lahat. Sabi ko, alam kong ito yung isang bagay na kapag ka na-achieve natin or na-receive nating mag-asawa, alam kong magpo-fulfill sa'yo bilang isang lalaki. Mega sorry talaga ako, gano'n. Parang feeling ko kasalanan ko, gano'n. So, sabihin lang niya sa akin, syempre very supportive, no? So, sobrang sasabihin naman niya sa akin, ano ka ba? Sabi niya, siguro din yung mga time na na-break talaga yung heart ko, sabi niya, magkaroon o hindi magkaroon, walang magbabago sa atin. Mahal kita, mahal natin yung isa't isa, at mahal tayo ni Lord. Nakakatawang part no, na nag-aantay kami, nakakilala kami ng isang doktor. Nag-suggest siya na, since yung hormones ko nga, hindi sila magkasundo. At the point na
dapat na siyang magkumapal yung mattress para dumikit if ever na may mabuo na. Hindi naman siya hindi naman siya kumakapal. Hindi nagko-communicate ng maayos yung mga hormones ko, ganyan. So, nag-try kami na dati sa OB, yung susugatan yung loob mo para turuan yung mattress mo na mag-clot, para turuan siya na, alam mo yun, para may dumikit, gano'n. So, yun talaga yung purpose ng procedure na yun. Hindi siya umepekto, gano'n. Hindi pa rin siya umepekto. Ginawa sa akin nun, yung continuous monitoring, nakakatawa talaga, para hindi ko na alam kung tao ba ako o manok ba ako, ganyan. Kasi, sabi niya, sige, ganito gagawin natin. Iinumin mo itong mga gamot na to, tapos imamonitor natin daily. For 5 days, ganyan, 5 to 6 yata, days yon. Ita-transvaginal ultrasound kita, ganyan. Parang to monitor yung eggs, kung lumalaki siya, or something. Kasi, yung, the egg should be big enough, gano'n. Unang araw di transvaginal, ay, nako, napakasakit. Tapos, ay, hindi po malaki, sige, inom lang ng inom. Day 2, ganyan. Saksak na naman. Merong 2. May 2 egg na lumaki. Pero not enough pa. 3rd day, lumaki ulit. Ganyan, nakakatawa talaga. Ano ba? May pinapalaking itlog sa loob ko. Ganyan. Pagdating ng day 4, nagsiliitan sila. Yung, alam mo yung nandito ka na, oh. Tapos, oh Lord, thank you. Grabe na yung worship mo kay Lord. Tapos lumait. Joke time ba to, Lord? So, Obe, hindi mo alam kung tatawa ka, iiyak ka, sisisino ba yung sarili mo, aawahin mo ba yung asawa mo, hindi mo talaga alam. Sobrang, Tapos nakakatawa nun, prayer meeting pa natin. Tapos magte-testify. Pero kinonvict pa rin ako ni Lord na pasalamat ako kay Lord noon, kahit na yung result, lumalaki na. Thank you, Lord! Ganon, sobrang daming experiences. Lahat ng mga advices na ganito yung gagawin mo, ganito yung iinumin mo, ganito yung kakainin mo, diet mo, and all. Lahat sinunod namin. With all the power that we have. And wisdom na we get from people. Pero wala. So, salamat sa Panginoon kasi hindi naman nawala yung face ko. Pero it was a long, di ba, tiring journey. Pagod talaga kung pagod, yung pag-aantay. Sobrang sakit, sobrang hirap. Pero salamat sa Panginoon, hindi naman nawala yung face ko. Pero mababaliw ka lang talaga. Was there ever a time, ate, na nag-doubt ka na kay Lord? Kaya alam mo yun, bukod sa lahat ng mga sinabi ko kanina, may mga time na sobrang, hiyang-hiya ka. Kasi life group leader ako nun, be. Sunday school teacher ako nun. Bible teacher ka nun. Alam mo yun, you mentor people. You encourage people, di ba? You're expected to do this, di ba? Pero ikaw mismo, sa sarili mo, parang you have a big and multiple reasons. Natatandaan ko na may mga time pa na mangangako si Lord, be. Grabe. Grabe ka na, Lord! Sabi nila, grabe. Sabi ni Lord sa akin, pupunta pa ako sa taas ng bundok, be. Kasi sobrang, tigilan niyo muna ako, world. Ganyan. Sabi ni Lord sa akin, by this time next year, very exact, sabi niya, you will be holding your own son. Sabi ko, isang taon na. Sabi ko, Lord, sabi mo. Hindi magkaiba nga daw kasi timeline. Yun nga, di ba? A single day could be 1,000 days. Di ba? Pero grabe talaga. May mga time na sasabihin ni Lord, rejoice. Di ba? Isaiah, rejoice, O childless woman, you who have never given birth. Ako yun, Lord. Di ba? Sabi niya kasi ibibigay niya. Tapos wala. Yung mga panahon na yun talaga, hindi ko maiwasan na mag-doubt. Napakaliwanag sa isip ko na hindi kaya, siguro hindi ko alam kung sa strength ba ni Lord o sa kakayanan ba ni Lord o sa pag-ibig niya sa akin. Hindi ko alam kung saan ako nagda-doubt noon. Pero maliwanag sa akin na walang mahirap kay Lord. Walang bagay na imposible sa Diyos. Sobrang maliwanag sa akin lahat ng yon. Pero siguro, kasi, may layer na ako kasi may kasama ako dun sa prayer na yun, di ba? May kasama ka na. So, is it me, Lord? May mali ba sa akin? Meron ba akong maling ginagawa? Favorite mo ba sila? Hindi ko alam, Pero
Ako, to be perfectly honest, ako ba yung list sa pila? Siguro may mga ganun talaga akong mga pagkakataon na ganon. Pero alam mo yun, para malabanan yun, siguro sobrang thankful ko sa community, sa church. Minsan masasaktan ka, parang at the moment, laging may sinasabi, ganon. Kasi nga lagi kang kakamustahin. Oh, ano yan? Alam mo yun, minsan sabihin sa'yo, ang bagal-bagal nyo, ano ba ginagawa nyo, mag-focus naman kayo, can you just stop? Pwede ibang topic naman. Pakibati nga sa camera yung Ganon. Pero na-realize ko naman, at the end, na parang, Lord, salamat. Sobrang maraming salamat sa mga taong to. Minsan may pagkakataon na, sige, tama na, bahala na. Kung hindi mo gusto talaga, Lord, okay, sige. O kung hindi time, okay, sige. Ganon. Pero may babati sa'yo. Alam mo yun, hindi ko na nga alam kung na-challenge na naman ako. O nasasaktan ako sa sinasabi nila. Pero matutuwa ka na lang talaga, mapapasalamat ka dun sa community ng mga... Hindi sila humihinto eh. Minsan nakakatawa kasi may bigla lang hawak sa tiyan mo. Parang, can I have my space? Nag-worship kayo. Di ba? Tapos may maglalayan sa'yo bigla. Oo. Hindi, may biglang hawak sa'yo, be. Sabi ko sa'yo, lahat na naranasan ko. Merong biglang nakaganito sa'yo, tapos biglang nagtatang. So, ano nangyayari? Ganun. Talaga sabi ko sa inyo, hindi ko lang po babanggitin, pero mahal na mahal ko po kayo. Merong lumuhod na sa harapan ko. Tapos nakahawak sa tiyan ko. Sabi ko, grabe talaga. Sabi ko, salamat Lord sa mga taong to. Grabe, parang hindi nga kami close, di ba? Pero yung love nila at naniniwala ko yung obedience nila kay Lord, yung closeness nila kay Lord, sa time na ako, parang feeling ko ang layo ko na. Ang layo ng, I am there, pero yung heart ko, hindi ko na rin mahanap. Sobrang hirap, ganon. Pero these people, they just know, kaya ni Lord. Nakaka-empower when you're surrounded with people na magpapalakas ulit ng faith mo. Pero tama nga yung sinabi mo, ate. Parang ang hirap minsan timbangin, ang hirap balansehin. Kasi, oo, alam mo na kaya ng Diyos eh. Pinunuan niya ng mga pangako niya. And you know, it's for sure na totoo yung pangako ng Diyos. Pero mamaya pag sinampal ka ng realidad, at ang layo ng pangako ng Diyos na nangyayari sa buhay mo ngayon, paano Lord? Paano magtatagpo? Doon sa gitna, nandun yung doubt. Kasi ang layo eh. Pero talagang we never know. Sabi nga salita ng Diyos, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. At ang ganda rin nung sabi niya na, sa tamang panahon, sa tama niyang panahon, yung katulad ng sinabi natin kanina, iba yung timeline ng Diyos sa timeline natin. Minsan parang, 1 year, Lord, it's long Okay na yun 1 year na. Pero mamaya, sabi ni Lord, you need 7 years, 6 years. I'm preparing you for this, and you need these years. This is enough para ihanda kita dun sa pinanalangin. Talagang sa mga nakikinig, hindi naman natin maiwasan talaga mag-doubt. 'Di ba? Minsan nakakapasok eh. Pero mamay ko combat ulit 'yun ng mga pangako ng Diyos. At minsan magdadala si Lord ng mga tao sa buhay natin para ipaalala sa atin, "Uy, totoo 'tong pangako ko sa iyo." At dahil hindi ngayon, hindi ibig sabihin nun hindi na mangyayari. Hindi ibig sabihin nun hindi na ako tapat. Pero ate, was there ever a time ba na okay, nag-doubt. Pero yung nagalit ka talaga kay Lord. Hindi. Hindi ako nagalit kay Lord. Sa sarili. Never ako nagalit kay Lord. Sino ba naman ako? Diba? May patago ba ako sa Diyos? Diba? Parang utang na lang ba si Lord? Grabe na yung paglilingkod ko. Wala. Zero talaga na galit kay Lord. Sa sarili ko, yun yung napakahirap labanan. Walang blaming na, ikaw kasi ganito ka. Hindi. Talagang sa sarili. Siguro yun yung ang hirap-hirap talaga. Minsan may mga time na ayoko nang lumabas. Ayoko. May pasok ako. Be teacher ka, be. Ikaw yung magtutulog. Pero ayoko kasi. Parang sabi ko, seryoso talagang dumating ako sa point na, ano pa yung mukhang ihaharap ko. Parang pakiramdam ko talaga, everyone sees me na, eto si Grace, gano'n. Naging undisciplined ba ako sa lifestyle ko, sa way of eating ko, mga ganyang bagay. Talagang sinisisi ko talaga yung sarili ko noon. Pero, meron din, yun nga, kasi anak ko, pasintabi po sa mga
sa mga nagmamahal naming mga mommy daddy. Minsan talaga may mga alam mo yan, may mga comment. Siguro nakadagdag talaga 'yon na masakit yung at the moment talaga na pinagdaraanan may mga ganun. Yung parang hina-hina naman. Ganyan, sabihin mo sa asawa mo, Sino ganito. yan? Okay, sa totoo lang, nararanasan talaga to ng mga nagwe-wait. So, parang awareness lang din, gano'n na dahan-dahan, ganyan. Enough na yung mga tapik-tapik, ganyan, at saka yung panalangin. Never ako nagalit sa Diyos. Napakabuti ng Lord. Hindi ko alam kung paano ako makaka-survive dun sa waiting time na yon kung hindi talaga sa mercy ng Lord. Alam mo yun, makayanan mo yung season na yun na sobrang hirap. Pero ang hirap din, parang torture sa sarili, ate. Yung ikaw may kasalanan, parang di mo matignan yung sarili mo sa salamin. Kasi may ganun tayong tendency, lalo na kunyari, mayroong mga unmet needs, ganun. Yung mga hindi nasagot ni Lord, parang una nating tatanungin, may nagawa ba ako? May hindi ba ako, o ba hindi ba ako nagawa? May kulang ba sa akin? Hindi ba ako nakapag-cooperate kay Lord? Ganun kasi, alam mo na si Lord faithful lang sino yung may mali. Ang hirap ko minsan, siguro may mga makaka-relate dito talaga na nasa waiting season. Tapos they have no one to blame but themselves. And ang hirap nun, pero siguro ang magandang paalala na don't be too hard on yourself. Kasi iba pa rin tayo tignan ng Panginoon eh. Minsan tayo, dinadagukan natin yung sarili natin just because God is not answering now, just because it's not happening now, just because other people is saying this to us. Dinadagukan natin eh, alam mo yun, tinotorture natin. Pero a friendly reminder, don't be too hard on yourself. Kasi si Lord, nakikita niya yung bigger picture, it's not because of you. O, pwedeng may pinapayagan because God is training you or teaching you, but it's not entirely because of you. It's not because God hates you. It's not because you're lacking. It's not because ang sama-sama mong tao. Hindi, pero magandang paalala yun. Love yourself a little more. Maybe God is allowing this to happen, not because of you, but because of His great plan for you. But because of what He is doing during the waiting season. So, Ate Grace, ano ba yung promise ni Lord na pinanghawakan mo na sa tingin mo makaka-help din sa mga nanonood? Yun nga nakakatawa kasi napakarami. Tapos Lord, ito yan Ito yung promises mo, Lord. Seriously, syempre talaga, Ecclesiastes 3:11 talaga. He has made everything beautiful in its time. Tuwing nasaktan ka, ano mo yun? Kahit na anong naging experience mo talaga, Lord, sige, kasi sa oras na to, hindi pa to magiging beautiful. So, okay, sige, magwe-wait pa ako. Nung dumating talaga yung answered prayer, nung time na sinagot ni Lord, talagang napatunayan ko siya na, okay, ano pala talaga siya. Hindi siya magiging beautiful kung nung time na to, sinagot na ako ni Lord. Kung nung ganitong year na to, sinagot ako ni Lord, naku, baka nag-struggle kami mag-asawa. Naku, baka hindi ko natuloy yung ganitong plano. Mga ganon. So, napaka-precious nung wisdom na yon sa Ecclesiastes, diba, na you have to set in your heart na master planner si Lord. Wow, ang ganda na. Sa time na sinabi ni Lord, na nakalooban ni Lord, ay, ang ganda talaga nun. Ang ganda. Everything is, alam mo, naaalala ko nung, nako, grabe, yung time na positive na, ganon. Ang nangyari pa nga nun, anointing of oil sa bunlo. Okay. Tapos sabi ni Senator Joel, yan. Sabi niya, we're family here. Come on, be honest. Sabi niya. Kasi yung time na yun, parang sumuko na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, okay na ako. Pero ito, ibang klaseng suko to. Hindi na yung suko na ayoko na, hindi ganon. Parang, okay na ako, Lord, maliwanag sa akin that everything is beautiful in your time. Maglilingkod ako ng masaya, mag-e-enjoy ako sa buhay ko, kasama yung asawa ko. Bahala ka na dyan. Basta ako mag-e-enjoy lang ako, ganyan. Pero nung time na yon, January yon ng 2020, pandemic, di ba? Sabi ni Senator Joel, we're family here. You can tell Jesus everything. Punta ka dito sa harapan. If nararamdaman mo na may gusto kang sabihin kay Lord, sige lang sabihin mo, parang okay lang. Kayong mga laging lumalaban. Ganun talaga yung words niya. Grabe, lagi kayong lumalaban para sa ministry ni Lord, para sa gawain at sa kalooban ni Lord. Lapit kayo. Tumakbo ako. Akala ko kasi okay na ako. Ng mga panahon nila, akala ko parang,
Ganon. Pero sabi niya, be honest. Ganon. You can be honest. We're family here. Sabi niya. Ngayon, dumating ako dun sa harapan. Sabi ko, okay, Lord. Sabi ko, alam ko, binigay ko na sa'yo to. Pero Lord, can you give me hope again? Ganon. Can you give me strength again? Kahit isang timba lang. Para kaya ko ulit humakbang. Sabi, para kaya ko ulit na mag-wait. Ganyan. And very clearly, I heard that word. Sabi ni Lord sa akin, hang on. Basta yun lang eh. Very clear. It's not a verse. It's not something na you used to hear sa Panginoon. Pero sabi niya lang sa akin, hang on. Bumalik ako sa chair ko na, hang on, hang on. Dinala ko yun. Little did I know, kinakausap din pala ng Lord yung asawa ko. At ang sabi sa kanya ng Lord, a week before na kinausap ako ni Lord, sabi sa kanya ni Lord, yung asawa mo buntis na siya. Pero wag mong sasabihin sa kanya na kinakausap kita. Sabi niya, through a Bible story yun ha. So hindi ko rin alam, di niya sinasabi sa akin eh. Sabi niya, parang sabi daw sa kanya ni Lord, parang wag mong spoil, ganun. Basta let me. Very sickly ako after a week. Lagi akong nahihilo, parang lagi kang constipated, pero bloated. Gulo, di ba? Ganyan. Nag-decide na nga kami na sige, alam mo, happy ka lang. Yeah, magpiti tayo, ganyan. Nagpiti ako. Tapos parang, alam mo, parang wala na eh. Okay na sa akin na. Kung ano mang lumabas ito, ayos lang. Nagpiti ako. Tapos, oh! Ganyan talaga yung itsura ko. Well. So, dalawa lang kami ni Lord nun. Tulog pa yung asawa ko. Hindi mo tinaasan yung camera. Vlog pala. Wala pa, hindi pa uso yung mga prank-prank nun eh. Pero, nakakatawa talaga pag gano'n. Dalawa lang kami nila. Lord. Ikaw sira ba to? Ganyan. Sabihin mo na agad. Totoong everything is beautiful. Sobrang beautiful ng pakiramdam na, makabili ka pa nga ng isa. Ganon. Pero dumating, lumabas ako ng banyo. Sabi, mahal, gising. Itulog siya. Gising. Sabi ko, tinanong mo, ganun lang. Very kami. Wala na akong pinlano. Kasi 6 years, magpaplano pa ba ako ng positive yung na first piti. year, nagpaplano ka pa kung paano yan. Yes, diba? May mga pa-video ka pa Di ba? Kung ano magiging reaction mo. Wala. Pero very beautiful yung moment na yun talaga na. Sabi ko, mahal din naman. Sabi niya, pupungas-pungas pa siya. Na-imagine mo si Arn? Pupungas-pungas siya na ganyan. Ay! Tapos, magkayakap lang kami na matagal, sumasayaw kami. Talagang everything is beautiful in its time. Para sa mga nagwe-wait, yung pag nandiyan na answered prayer, it's all worth it. Sobrang ganda. Naalala ko yung sabi sa isang awit ate, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Diba? Kaya minsan talaga, pag nakita natin yung sitwasyon natin, pwede talaga tayong pasukan ng self-pity. O kaya katulad nung sinabi mo kanina, ako pa yung least favorite ni Lord. Ganon. Bakit ibang tao? Bakit ang dali? Parang sa akin, kailangan mong Galit yun. kailangan may dugong tumagas. Lord, bakit? Pangit ba ako? Papalit-palit ba ako? Hindi, pero talagang napakarunong ng Diyos. Alam niya talaga pag handa ka na eh. Walang ibang lumikha sa'yo kundi siya eh. Alam niya yung puso mo, yung faith mo, yung preparation mo, alam din niya yung tamang panahon. Alam din niya pag yung mga tao sa paligid handa na. Diba? Alam niya kasi kung kailan niya ibibigay yung miracle eh. Diba? Lalo na pag kailangan ng ibang tao rin yun. Tapos ikaw yung gagamitin ni Lord. Favorite ka talaga kasi ikaw yung gagamitin ni Lord eh para i-display yung miracle niya. Kasi baka right at that moment, meron palang ibang tao na kailangan palalahanan. Gumagawa nga ng himala ang Diyos. Diba? So, akala lang natin kung minsan, saan ba mali? Saan ba nagkamali? Pero yung pala, all along, tama yung sinamong master planner si Lord. Alam niya yung ginagawa niya. Lahat dumadaan sa napakagaling niya, mapagmahal niyang kamay. Dumadaan sa napakarunong ng isip. At sa yaman ng pag-ibig ng Diyos, ibibigay niya yun sa tamang panahon. Ngayon naman ate, would you like to share with us yung mga lessons that you've learned during waiting? Pwedeng sa sarili mo o sa marriage, what have you learned?
Naalala ko noon, siguro sa marriage muna. Sa marriage, naalala ko noon, nag-pray ako kay Lord noon kasi nga 'di ba, nagta-try na kami ni Arn ng maraming paraan. Tapos, siguro para makapag-focus. Tsaka, nakikita niya kasi yung everyday ko. Paano kung hirap na nakikita ko yung ganito, yun nga, nasinsisi ko yung sarili ko, na tinatry ko lahat, tapos, alam mo yun, nag-roller coaster yung emotions mo, yung buhay mo, ganyan. Nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, pwedeng yung asawa ko naman po yung kausapin po ninyo, yung ganyan. Sabi ko, please talk to him and tell him kung ano yung gusto mong mangyari. Ano yung gusto mong next step namin. Kasi Lord, pagod na po ako. Nung mga panahon na yon. Pero all along, naman may involve. Siyempre naman, dalawa kami, di ba? Ganon. Pero, kumbaga, nandyan lang siya. Very supportive lang, ganon, yung asawa ko. Right after nun, alam mo, kinausap din ako ni Lord nun. Sabi niya, huwag mong isipin kung ano yung previous nating naging usapan. Don't worry. Just follow what your husband will tell you. Ganon. Nakakatuwa si Lord, no? Kasi very specific, tsaka very involved niya talaga. Very personal. And if you really want to listen, He will speak. Ganon. Magsasalita talaga si Lord eh. So, maliwanag yun sa akin. So, tinanong ko yung asawa ko. At naging clear siya. Yung asawa ko, alam niyo naman, napakabait na tao. Whatever I say, yes. Pero at that time talaga, napakaliwanag niya sa kanya, mahal, mag-resign ka. Sabi niya, mag-resign ka. Magpahinga ka. Medyo may fear kami noon kasi kumbaga financial wise, may worry na yung stability ng pagiging government employee, mga ganyan. Pero, nagpray ako kay Lord eh. Alam mo, hindi ako sumunod, di ba? Nagpray ako kay Lord, sumagot si Lord. Siyempre, susundin ko yung sinabi ni Lord na makinig ako sa asawa ko. So, siguro yung natutunan ko doon, you have to trust your husband's wisdom. Ganon. Iba yung anointing na, yun, very objective yung mga husbands eh. At as much as kakausapin tayo ni Lord ng mga wives, kayang-kaya ni Lord na kausapin sila. And minsan however weird it may sound, ganon, or parang however illogical na yung sound nung sinasabi niya, minsan you just have to stay quiet, ganon, listen, and yun, support kung ano yung sinabi niya. So, very important sa ganon mag-asawa na you have to trust yung, lalo na ikaw. Ganon naman yung calling ni Lord, yung design ni Lord eh, di ba? Natutunan ko naman, siguro yun yung maganda sa waiting time, di ba? Nag-surface lahat ng mga pangit mong ugali. Siguro yung lahat na all ugly things na ay, ang ikli pala ng patience ko. Ano pala ako, may tendency pala akong i-control yung sitwasyon na, this way. Sabi ni Lord ganito, pero try natin ganito, Lord. Nag-aano kayong dalawa, di ba? Kapag ka ganito pala, nag-iinit yung ulo ko. Lahat yun nakita ko habang nagwe-wait, nagsusurface. At doon, totoo talaga na yung waiting time is God's lesson time. Wow. Waiting time is God's training time. So, totoo lang, hindi yung yung pinaka-answered prayer, when you've come to that, parang na siya bonus, ganon. Pero yung waiting time, yun pala yung pinakamalasa, ganon. Yung nanunuot na sa pagkatao mo na, okay. Magugulat ka na that yung ikaw, bago ka pumasok sa waiting time, is not anymore na ikaw pagkatapos mong mag-antay. Pressure mo yung waiting time kasi all the juices are there, gano'n. All the lesson, the training, gano'n. Mo talaga mararamdaman na mahal ka ni Lord talaga. Kaya niyang i-break lahat ng barriers para sabihin sa'yo na mahal kita. Kaya niyang makipag-usap sa ibang tao, o hindi mo na ako naririnig. Sige, iba kakausapin ko para sabihin sa'yo. Kaya niyang magsalita ng audible voice. Kaya niyang, whatever it is to tell you that I love you and I can answer and I'm here with you. Talagang kaya ni Lord. Masarap yung waiting time. Ganda naman nun. Na-realize ko lang kay Lord kasi, magkaiba tayo sa perspective ni Lord. Tayo kasi parang we are so eager to receive the promise, the answer. Pero for God, we are more important than the answer.
tayo eh. Tayo yung mas mahalaga sa Diyos kaysa dun sa ibibigay niya. Mm-mm. Kasi sa isip ng Diyos, alam niya na kaya niya ibigay yon. At sa kabutihan ng puso ng Ama natin sa langit. Bakit hindi? Why would God withhold? Sabi nga, yung earthly fathers nga daw na may mga imperfections eh. Mm-mm. Binibigay eh. Pero bakit ba? Bakit yung isang Diyos na kaya niyang ibigay nag-iisa niyang anak? So God can give it to us instantly, immediately. But we are more important than the answer. And so, God knows it's necessary. God knows the waiting is necessary. Kaya pala it took 6 years. Ay, grabe pala ako. Ang tigas ko pala. Kasi alam ni Lord na yun yung Mm-mm. needed time. Kahit na 20 years yan, ang dami naghintay sa Bible, sila Abraham. It took them so many years. Even David, bago siya maging hari. Maki-question mo ba? Ibig sabihin ba na-delay si Lord sa pag-fulfill ng promise? No. Mm-mm. Alam ni Lord that was enough time to prepare them. And so, yun yung tamis sa waiting season eh. Ganun na lang natin titignan para hindi siya ganun kahirap. Mm-mm. Na kay Lord, alam niya kaya niyang ibigay ito. And it's never God's intention to harm us, Mm-mm. to inflict pain sa puso natin. Parang akala natin minsan God is, anong tawag dito, yung God enjoys our misery. Mm. No. Ang gusto talaga ni Lord yung, sige, kailangan mong pagdaanan. Pero there's a promise. I will hold your hand. Don't have to go through this alone. Mm. In the waiting, I am here. Diba? Yun yung maganda na makakapagpalakas talaga ng puso. I am here in the waiting. Mm-mm. I am with you. Even when you pass through the fire. Ganun. At saka isa sa mga nagustuhan ko ito yung sa husband. Makaka-relate din yung mga may asawa. You submit. I'm not perfect, guys. And ang bahalaga ate na na-catch ko doon ay you really have to pray for somebody na may right relationship with the Lord. Hindi basta churchgoer. Yeah. Hindi lang makapasok lang sa church o kaya, sige, nahila ko naman to sa church. Kailangan nakikipag-usap din sa Diyos. Yes. At nakikinig. Oh, yes. At sumusunod. At sumusunod. So it's very important na kung paano ka nananalangin, dapat yung suitable helpmate na ibibigay sa ni Lord. Ganun din, same dynamics kayo. 'Di ba? Hindi naman pareho talagang pareho kasi may iba't iba ng level ng faith, Yes. ng maturity. But it has to be this. Kailangan pareho kayong may communication with the Lord. Mm-mm. May intimate relationship with the Lord. Mm-mm. Gusto ko lang yan sama na totoo ka dyan na wag tayo masyado mataas yung standard, gano'n. Parang talaga, yung standard ay parehas kayong nagmamahal sa Panginoon Yes. at nakikipag-communicate sa Lord, sumusunod sa Lord, no? Pero whatever you see, you have to trust the Lord na ito yung binigay kong head of the family. Yes. Yan. So, magtiwala kay Lord una, tapos magtiwala ka sa asawa mo. Ito yung design ni Lord. Yes. Dito niya ipapadala yung mensahe, ipapadala ang blessing, ipapadala ang anointing, dadalo yun sa buong family. So as a wife, kahit na feeling mo, ang galing mo, kahit feeling mo, ikaw Yes. na, Kasi pag babae, laging tama yun, di ba? Pero once you enter into a relationship or marriage, magsasubmit ka talaga. It's a biblical truth na tayong mga babae ay matututong makikinig. Kami ko natutunan dun sa part na yun, ate, we just have to trust our Heavenly Father. And yung sabi sa salita ng Panginoon, all things work together. Ang ganda pala i-meditate nun, no? Pag yung sininayaan mo na mag-sing in sa puso mo, all things work together, hindi lang para sa Diyos, it's for our good. Para sa atin yun. Ang galing ni So, Lord. si Lord nakaupo sa trono, sabihin niya, it's for you. I know na lahat ng ito na pinapayagan ko mangyari sa buhay mo, eventually you'll realize it's for your good. And so, I want to end with this, ate. Ano ba yung encouraging words na may bibigay mo dun din sa mga naghihintay ngayon? I know it's hard. It's super hard. When you're there at the moment. Pero yung hinihingi mo kay Lord, nandun yun. It's already there. Dun sa path na nilagay ka ng Diyos, it's already there. At ang gagawin mo lang, lagi mo lang sigurong, hindi mo bibitawan yung hinihingi mo kay Lord. Talagang every single day, ipagpipray mo pa rin siya. Pero do not dwell on that. Kasi ang bigat. Huwag mong paparusahan yung sarili mo na, alam mo yun, you know God, and be secured na mahal ka na Lord, nandun na yon, maglakad ka lang, diretso mo lang yung lakad mo. Diretso mo yung lakad mo, and then,
lagi mo lang hugutin mo ng hugutin. Akin to, binigay na ni Lord sa akin to. At siguro, very helpful yung talagang do not do it alone. Oh. If you want to go far, 'di ba? Siguro din mo may community sa paligid mo kasi hindi ka laging malakas, 'di ba? You have to admit na kailangan mo ng Diyos pero kailangan mo rin yung mga tao sa paligid mo. Mga tamang tao talaga. Yes, to keep your faith na kaya ni Lord to. To keep you sane. Yes. Yes, parang pag hindi mo na kaya, nakatulala ka na, merong tatapik sa'yo. Merong hawak sa tiyan. May buhay pa. It's very important. Tama yung sinabi ni Ate Grace, no? While waiting, ang gusto talaga ni Lord yung i-involve natin siya. I-involve natin yung mga godly people na talagang tutulong sa atin because waiting is never an easy journey. Diba? When God places a dream in your heart, do not fulfill it alone. Kasi minsan ganun tayo, akala natin ganun yung isip ni Lord. Oh, may dream ako for you O bahala kayo figure out yan kung paano mo gagawin. Tapos ikaw, mapu-frustrate ka with all your might, with all your strength, with all your wisdom or knowledge. Gagawin ko to. Sige Lord, may dream si Lord na magkaanak ka. Sige, bahala na ako Lord, gawin to. Pero when God places a dream sa ating puso, God will bring us to a place na parang sabihin ni Lord, ako pa rin gagawa niya na. So, you tried your best, you do your part, pero ako pa rin mag-accomplish mo. Para pag ibinigay na ni Lord, ang masabi lang natin sa ibang tao, it was God all along. Si Lord talaga yun. So, para makapahinga yung mga puso natin, ate, habang naghihintay, lagi nating alalahanin na, kung si Lord yung nagbigay ng vision o dream na ito sa ating puso, habang naghihintay tayo, pagkatiwalaan natin ng Diyos, na while we are working, lalo ang Diyos. Lalo si Lord. Hindi tumitigil. Lagi siyang kumikilos habang nasa waiting season tayo. So we trust God's heart. We trust God's timing. We trust God's sovereignty in the waiting season. Kaya pinakamahalaga sa mga nakikinig, na habang naghihintay tayo, lalo tayong kumapit sa Diyos. Kasi maraming naghihintay yung nalalayo sila dahil sa discouragement. Diba ate? But it's very important to really walk hand in hand with the Lord, to really partner with Him while waiting, no matter how hard it gets, no matter how tough, kahit na talagang pinipiga na yung pananampalataya mo, kahit na hindi mo na nauunawaan yung puso ng Diyos, basta kumapit ka lang ng mahigpit sa Kanya. Wala kang ibang pwedeng paghugutan ng pag-asa kundi yung mga salita ng Panginoon. So that's it, Pansit, Ate Grace. Grabe, sobrang dami kong natutunan. At kung yung sa mga nanonood, kung dumadaan din kayo sa waiting season ng buhay nyo, ay balikan natin ang pangako ng Diyos that in His time it will be beautiful. We trust the goodness of the heart of our Father. Kaya naman, ayoko pa man i-end to, Ate Grace. Gusto ko marami Hindi, gusto mo. marami pa tayong pag-usapan, pero salamat sa mga shinare mo. And I hope sa lahat ng nakikinig sa atin ay may napulot kayong aral. And pwede kayong mag-comment sa comment section ng mga natutunan nyo. Or if you'd like to share anything, we are here to listen. So that's it. Thank you guys. At kung nagustuhan nyo to, pakilike ng video. At mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, sa Sam Speaks. And don't forget to click the notification bell para updated kayo. And as I always say, God loves you. And surely, definitely has the best plan for you. Bye!